GMRC 4, Quarter 3, Week 2. Pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, teacher, KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Mga layunin. Basahin mo ang mga ito. Unang araw. Maikling balik-aral. Lagyan ang chart ng nakangiting mukha kung ang sitwasyon ay naglalarawan ng mga paraan ng pagmamalasakit. Lagyan naman ng nakasimangot na mukha kung ang sitwasyon ay kasalungan ang kahulugan sa malasakit. Para sa unang bilang, ayaw mandaya dahil masasaktan ang kalaro. Ano ang tamang sagot? Ito ay masayang mukha. Pangalawa, hindi tinuloy ang party para makapagbigay sa nasalanta ng bagyo. Ano ang tamang sagot? Ito ay masayang mukha. Pangatlo, kaabalahan at kapaguran sa pagtulong. Ano ang tamang sagot? Magaling. Malungkot na mukha. Pang-apat, pag-aalala sa kapwa. Ano ang tamang sagot? Ito ay masayang mukha. Panglima, pagbabaliwala, lalo na sa kapwa. Ano ang tamang sagot? Ito ay malungkot na mukha. Pang-anim, pagbigay ng ipon para sa mga nasalanta ng bagyo. Ano ang tamang sagot? Ito ay masayang mukha. Pang-pito, pagbigay ng pagkain sa mahihirap. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Ito ay masayang mukha. Pang-walo, pagkakanya-kanya. Ano
ang tamang sagot. Ito ay malungkot o nakasimangot na mukha. Pang-siyam, pagtulong sa nangangailangan. Ano ang tamang sagot? Ito ay masayang mukha o nakangiting mukha. At pang-sampu, walang panahon para sa iba liban sa sarili. Ano ang tamang sagot? Ito ay malungkot o nakasimangot na mukha. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paano to? Pinagnilay-nilayan ng sosyolohiya ayon kay Crow 2005 ang implikasyon ng mga kabalintunaan upang maglahad ng mga pagtatalakay tungkol sa mga pagpapahalaga at relasyon nito sa pamilya. Basahin at kumpletuhin ang sumusunod na mga pangungusap ayon sa iyong sariling pag-unawa. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan at ang tungkulin ng pamilya sa kapwa na nagpapakita ng pagmamalasakit o compassion. Mahusay. Ang isang kilos na nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa ay ang pagtulong sa mga kapitbahay na may sakit o nangangailangan. Ang tungkulin ng pamilya ay magpakita ng malasakit sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong, pagkain, o pagdarasal para sa kanila upang maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Ikalawang araw. Unang aralin, mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pamilya ay isang haligi ng lipunan. Sa lipunan, ang pamilyang Pilipino ay may mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan. Narito ang ilan sa mga maaaring harapin ng pamilyang Pilipino.
Una, pagtutulungan at pagkakaisa. Isa sa mga hamon ay ang pagpapahalaga at pagtataguyod ng pagtutulungan at pagkakaisa sa loob ng pamilya. Mahalaga ang bawat miyembro ng pamilya na makiisa at magtagumpay sa pamamagitan ng pagtutulungan. Pangalawa, pag-aaruga sa mga nakatatanda. Ang tradisyonal na kultura ng pag-aaruga sa mga nakatatanda sa pamilya ay isang mahalagang bahagi ng lipunan. Ang pangangailangan ng mga nakatatanda sa kalinga at atensyon ay maaaring magdulot ng dagdag na responsibilidad para sa pamilya. Pangatlo, edukasyon ng mga kabataan. Ang pagbibigay ng tamang edukasyon sa mga anak ay isa sa mga pangunahing hamon. Kabilang dito ang pagsiguro ng mga magulang na may sapat na pagsuporta para sa edukasyon at pag-unlad ng kanilang mga anak. Pang-apat, financial management. Ang epekto ng ekonomiya sa pamilya ay maaaring maging hamon. Ang wastong pamamahala ng pinansyal na yaman ng pamilya kasama na ang pagtitipid at pag-iwas sa utang ay mahalaga. Panglima, pagharap sa mga suliranin. Ang buhay ay hindi laging magiging madali at ang pamilya ay haharap sa iba't ibang mga suliranin. Ang kakayahan ng pamilya na magtagumpay sa harap ng mga pagsubok ay isang mahalagang bahagi ng pagtupad ng kanilang tungkulin sa isa't isa. Pang-anim, pagpapahalaga sa tradisyon at kultura. Ang pagpapasa at pagpapahalaga sa mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino ay maaaring maging hamon lalo na sa gitna ng modernisasyon at pagbabago. Pang-pito, pagtuturo ng mga mahalagang halaga o values. Ang pagtuturo ng mga moral na prinsipyo at mahalagang halaga sa mga anak ay isang mahalagang bahagi ng pagiging magulang. Ito ay naglalaman ng pagtuturo ng respeto, pagiging matulungin, at pagmamalasakit sa kapwa. Sa kabuuan, ang pagtupad ng mga pamilyang Pilipino sa kanilang tungkulin sa kapwa ay nangangailangan ng pag-unawa, pagkakaisa, at patuloy na pag-unlad. Ito ay isang proseso
ng pagsasakripisyo at pagmamahal para sa kabutihan ng bawat miyembro ng pamilya at ng buong komunidad. Para sa kasunod na gawain, ilagay ang mga salita sa wasto nitong pagkakasunod-sunod upang makabuo ng pangusap na magpapakita ng mga halimbawa ng pagmamalasakit sa kapwa. Isulat ang tamang sagot sa mga patlang. Para sa unang bilang, ang mga salita ay kalsada, matanda, pagtulong. Ngayon ay kumpletuhin mo ang pangusap na ito. Magaling ang pagtulong sa isang matanda upang makatawid sa kalsada. Pangalawa, narito ang mga salita. Mahirap, makain, pagtulong. Buuin mo ang pangusap. Tama! Ang pagtulong sa mga walang makain tulad ng mga mahihirap at maralita. Pangatlo, mga salita. Kamag-aral, maunawaan, pagtulong. Buuin mo ito. Mahusay ang pagtulong sa kapwa. Kamag-aral upang maunawaan ang takdang aralin. Pang-apat, mga salita. Kapwa, pagbabahagi, talento. Buuin mo ito. Magaling ang bukal na pagbabahagi ng sariling talento sa kapwa. Panglima, mga salita. Magbigay, makakaya, nanghihingi. Buuin mo ito. Napakagaling! Ang pagkukusang magbigay ng abot sa makakaya sa mga taong nanghihingi ng tulong. Pinatnubayang pagsasanay. Paano mo ipapakita ang pagmamalasakit sa kapwa sa mga sumusunod na kalagayan? Gamitin natin ito. Mga kalagayan at pagmamalasakit na aking gagawin. Para sa unang kalagayan, matanda na nahihirapang maglakad. Anong ang iyong pagmamalasakit na gagawin?
Magaling! Tutulungan ko siyang maglakad at akayin upang makatawid sa kalsada. Aalalayan ko siya ng may paggalang at kabaitan. Para sa pangalawang kalagayan, may batang gutom na nakahiga sa kalye. Ano ang iyong gagawin? Tama! Bibigyan ko siya ng pagkain o inumin kung mayroon ako. Kung kaya, hihingi ako ng tulong sa mga nakatatanda upang matulungan siya. Pangatlo, may taong may mga kapansanan. Ano ang iyong gagawin? Magaling! Tutulungan ko siya para sa mga gawain na mahirap para sa kanya, tulad ng pagbubukas ng pinto o pagdadala ng gamit. Pagkikitunguhan ko siya ng may respeto at pangunawa. Pang-apat, taong nasa lanta ng bagyo o anumang uri ng sakuna. Ano ang iyong gagawin? Magaling! Tutulungan ko silang makakuha ng pagkain, damit at tirahan. Mag-aambag ako ng kaunting tulong o magbibigay ng donasyon. Ipapanalangin ko rin ang kanilang kaligtasan at mabilis na pagbangon. Paglalapat at pag-ugnay. BTS. Basa, tanong, sagot. Basahin at suriin ang pahayag sa mga talata. Sagutin ang mga gabay na tanong sa huli. Ang pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa ay hindi dapat naghihintay ng kapalit dahil kusa mong loob na ginawa ito at bukal sa loob mo ang pag-aalam ng pagtulong sa iyong kapwa. Kaya kapag ikaw ay nagmamalasakit at tumutulong sa isang tao, nararapat na huwag nang maghihintay pa ng anumang kapalit sapagkat sa ginawa mo pa lang na pagtulong, may kapalit na ang iyong ginawang kabutihan at ito ay ang kinalugdan at kinatuwaan ka ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagmamalasakit natin sa kapwa, dito mas mahuhubog at mapapaunlad ang ating pagkatao. Nangingibabaw ang paggawa natin ng kabutihan para sa ibang tao. Nahuhubog ang ating pagkatao sa pamamagitan ng pagpili ng paggawa ng tama para sa ating kapwa. Para sa unang katanungan, pagkatapos basahin ang talata, ano-anong mga salita o mga pinagsamang salita ang napakahalaga o makabuluhan para sa iyo? Narito ang mga pwedeng maging mga sagot.
pagtulong, pagmamalasakit sa kapwa, bukal na loob, walang hininging kapalit, kabutihan, pagkatao. Pangalawang tanong, ano sa palagay ng pangkat ang gustong ipahayag ng talata? Magaling! Gustong ipahayag ng talata na ang tunay na pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa ay dapat gawin ng taos puso. Walang hinihintay na kapalit. Dahil sa paggawa ng mabuti ay napapaligayan natin ang Diyos at nahuhubog ang ating pagkatao. Ikatlong araw. Ikalawang aralin. Tungkulin ng pamilya sa kapwa. Pagproseso, pag-unawa. Paano to? Paano makakatulong ang sumusunod na mga pagpapahalaga sa tungkulin ng pamilya sa kapwa? Magbigay ng isang halimbawa. Narito ang mga pwedeng maging mga sagot. Basahin mo ang mga ito. Pinatnubayang pagsasanay. Pagtapat-tapatin. Itapat ang mga pagpapahalaga sa ikalawang hanay sa tama nitong kahulugan sa unang hanay. Ilagay ang tamang sagot na titik, sapat lang. Narito ang mga pagpipilian. Simulan na natin. Para sa unang bilang, ito'y manifestasyon ng pag-ibig sa bayan o bansa. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Nasyonalismo. Pangalawa, ang hindi paggasta ng pera ng walang saysay. Anong ang tamang sagot? Magaling!
E. Pagtitipid. Pangatlo, nagpapakita ng tunay na pag-aalala sa kapakanan ng iba. Ano ang tamang sagot? Magaling. C. Mapagmalasakit. Pang-apat, isang magandang ugali na may maayos na pakikitungo lalo na sa mga matanda. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Magalang. Panglima, hakbang upang matiyak ang malinis at malusog na mga kondisyon. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay A. Kalinisan. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ika-apat na araw. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan. O TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon. O mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan o tungkulin ng pamilya sa kapwa. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Simulan na natin. Para sa unang bilang, ang pamilya ay nagtitipid at nag-iipon upang may magamit sila at ang kanilang kapwa sa oras ng pangangailangan. Thumbs up o thumbs down? At ano ang iyong dahilan kung bakit ito ang iyong sagot? Magaling! Thumbs up! Ang pwedeng maging dahilan? Dahil ang pagtitipid ay paraan upang makatulong sa oras ng kagipitan, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa kapwa. Pangalawa, hindi pagmamalasakit ang pagtulong sa mga nag-iibang bansa upang maghanap buhay. Thumbs up o thumbs down? Tama!
Thumbs down. Ang dahilan? Dahil ang pagtulong sa kapwa kahit sa ibang lugar o bansa ay isang paraan ng pagmamalasakit. Pangatlo, tapat ko, linis ko, ang sabi ng karatula. Ito ay halimbawa ng pagiging matapat sa kapwa. Thumbs up o thumbs down. Magaling. Thumbs up. Dahilan. Dahil ang pagtatapon ng basura sa tamang lugar ay nagpapakita ng katapatan at disiplina sa kapwa. Pang-apat, ang maayos na pakikitungo lalo na sa mga matatanda ay tanda ng pagmamalasakit. Thumbs up o thumbs down. Napakahusay. Thumbs up. Ang dahilan? Dahil ang paggalang at pagtulong sa mga matatanda ay pagpapakita ng respeto at malasakit. Panglima, na-aksidente ang kamag-aral mo na nagbuli sa iyo. Hindi dapat gawan ng tulong ang ganitong tao. Thumbs up o thumbs down. Napakagaling! Thumbs down. Ang dahilan? Dahil kahit siya ay nangbuli, nararapat pa rin siyang tulungan dahil ang tunay na malasakit ay walang pinipili. Pagninilay sa pagkatuto. Baliktanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Una, bilang mag-aaral na may kabutihang asal. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa aralin ito? Pangalawa, anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan sa kabutihang asal sa aralin? Pagsusulit. Payo ko, kaibigan ko. Anong magandang payo ang sasabihin ng iyong pamilya o ikaw mismo sa matalik mong kaibigan o ang kaniyang pamilya kapag nakikita mong ganito ang sitwasyon nila? Mamarkahan ang sagot ayon sa nakapaloob na rubrics. Sagutin mo ito. Narito ang rubrics sa pagmamarka.
Narito ang mga pwedeng maging mga sagot. Basahin mo ang mga ito. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.